alam ko unang tanong nyo, was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. Pasado alas 9 kaninang umaga, nang isilbi ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos na hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion to quash na inihain ng mambabatas. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya, agad isinailalim sa lockdown ang buong Sandigan Bayan para ihain ang warrant. Alas 10:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya na pong alas 8:30 bago mag-alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Alas 11:25 ng umaga, dumating sa Campo Crame si Marcoleta para sumailalim sa booking procedure. Sinabi pa ng kalihim na isa sa ilalim nila sa masusing medical check-up ang mambabatas, bunsod ng kanyang edad na nasa 72 taong gulang. Dahil dito, posible aniyang abuti ng 2 araw ang pananatili nito sa PNP General Hospital. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan katulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay. Sa oras na mapatunayang walang problema sa kalusugan, saka pa lamang ito ibabalik sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Giniit naman ni Rimulya na wala silang balak na ipahiya si Marcoleta sa pagkuha dito ng mugshot. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi ho namin wawalanghin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Samantala, naaresto na rin ng mga otoridad ang 2 pang co-accused ni Senator Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu. May panawagan naman ang pinuno ng PNP sa isa pa sa mga akusado na hindi pa naaaresto. Our teams are already on the way to to do a known address of those personalities. They have addresses here in Metro Manila as well as in the provinces. May mga teams naman tayo doon. Mas maganda kung may surrender, they have to surrender. Surrender sila sa nearest police station or dito sa Campo Crame mismo sa CIDG. Ang kaso ng naturang mga personalidad ay bunsod ng 75 million pesos na donasyon ng mga ito kay Senator Marcoleta noong nakaraang halalan na sinasabing hindi idineklara ng mambabatas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.